Let's start by word of prayer. All right, let's pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you very much for the fellowship. We thank you, Panginoon, for your guidance. We thank you for the service na nagawa ko kanina umaga. And I pray, Lord, that as we continue serving you this afternoon, tulungan mo po kami so that you'll be able to focus more on your word at gawin din po for the other activities that we'll be doing later. We pray, Lord, that you bless our teacher this afternoon. Tulungan mo po siya at mag-ipangalan ng salita. Nang sa ganun po ay maintindihan namin through the Holy Spirit at magkaroon po sana kami ng kababaan ng loob. Nang sa ganun po ay matanggap po namin ang iyong hamon galing sa iyong salita. So once again, Panginoon, salamat po ulit sa iyong paggabay sa amin. All this pray in the Lord Jesus Christ. Amen. Let's get our song books, please. Let's Spurgeon. Amen. Magandang hapon po mga kapatid. Let us open po our songbooks on page 449. Page 449. Ready, sing. Far away the noise of strife above, my ear is calling. Heaven all the seas of earth be set on every hand. Round and near and things of earth in vain to me are calling. None of this shall move me from Beulah land. I'm living on the mountain, underneath the cloudless skies. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. I know the storms will come upon the world is beating. Sons of men in battle of the enemy withstand. Safe am I within the castle of God's perfect retreating. Nothing then will reach me, this Beulah land. I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry.
Brother. Thank you, Brother John Mark, for leading the singing. Thank you sa inyong lahat sa mga nagdala ng food. And sa ngayon, yung mga ano pa, magpalista na kayo dun sa mga kailangan ng t-shirt. Okay? Again kung kayang bayaran, then good. Pero kung kulang sa budget, sabihin nyo lang sa akin para hati tayo. Diba? So, yun po yung gagawin natin. Maganda yung t-shirt mga kapatid para pang soul winning. Diba? Para alam nila yung practice. But anyway, this afternoon mga kapatid, ay nasign ko si Brother Jaser to preach this afternoon because we also want to train yung mga men dito sa church natin that they'll be able to preach kahit na wala ako. And maganda rin mga kapatid so that they can, kanilang kasahin yung kanilang skills. Which is si Brother Jaser, Brother Dustin, then si Brother RJ, makasunod na rin si Brother Orons. So yun mga preacher natin and Brother Edgar. So this time mga kapatid, let's go ahead and welcome Brother Jaser Big Sarapat to preach to us the word of God. Amen. Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, tayo po yung salita ng Diyos. At salamat po sa bileyo na ibigay sa atin para share ng salita po ng Diyos. At sige po, dito po tayo sa Psalms chapter 121 verse 1 to verse 8. Sa familiar ano po ng chapter ano po sa Psalms chapter 121 verses 1 to verse 8. At babasahin ko po sa inyo. Sabi po ng Bible, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Verse 2, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved, he that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. Verse 7, the Lord shall preserve thee from all evil, he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and evil forever. Nagkila namin Diyos, salamat sa oras na ito at salamat sa mga salita na nabasa. Tayo po ang mga salita na ito sa amin. Sa oras ito, isang karang sa Panginoon. Yan, so yan po yung ating pong pag-aaralan po. Psalms chapter 121. At dito po sa atin pong binasa, makikita po natin dyan, yung title po natin is God's faithfulness to our faithfulness. Yung katapatan po ng Diyos na bunga ng atin po katapatan. So unang-una na gusto kong makita po natin sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano po. Mahalaga na yun po yung laging goal po natin. Yun po yung laging i-desire po natin sa buhay po natin. Yun yung laging i-achieve po natin sa buhay po natin na maranasan po natin po yung katapatan po ng Diyos. Maranasan po natin yung ultimate na faithfulness ng Diyos sa buhay po natin. Kasi kung titingnan po natin, kahit hindi po tayo magtapat sa Panginoon, ang Diyos po ay mananatiling tapat. Kasi yun po ay nature ng Panginoon. Hindi mo yan pwedeng alisin sa Panginoon. God is faithful, kahit anuman po yung gawin po natin, magpakatapat ka sa Panginoon or hindi, ang Diyos po ay mananatiling tapat. Pero bilang isang Kristiyano, bilang isang anak po ng Panginoon, ng Diyos,
mahalaga na sa buhay po natin, lagi natin i-achieve, i-goal po natin na sana yung full ano po na faithfulness ng Diyos ay maranasan po natin sa buhay po natin. At dito po sa ating pong binasa, makikita natin dyan kung paano po ang isang mananampalataya po ay nagtapat sa Panginoon at ganun din na yung katapatan ng Diyos ay itinaranas niya sa kanyang buhay. So dito makita natin na, sabi ko nga, yun po yung lagi natin i-goal, i-achieve, ano po yung faithfulness ng Panginoon, yung katapatan ng Diyos. So, yung katapatan sa mundo, ano po, kung tayo po yung nagtapat sa mundo, iba po yung outcome nun. Okay? Iba po yung outcome pag ikaw ay nagtapat sa mundo at kapag ikaw ay nagtapat sa Panginoon. Naranasan naman po natin lahat, ano po, na nagtrabaho, ano po, sa company, ano po, sa mundo, ano. At pag ikaw po ay nagtapat sa trabaho mo, automatic yan, ano, na yung pinagtrabahuan mo, papakitaan ka rin ng maganda. Okay. Pag maganda yung performance mo, maganda rin yung performance bonus mo. Ganun po yun, di ba? Kaya pagdating ano po ng December, yung lagi naantay natin. Kaya pagdating ano po ng bago mag-December, wala nang absent, wala nang late. Ang ginagawa yung president, pinapakita yung the best para mapansin yung kanyang katapatan, yung kanyang pagsisipag sa trabaho, para yung bonus niya mas malaki. Pero hindi po yan, pero sa Panginoon, iba po ano, sabi ko nga, magtapat ka na po hindi sa Panginoon, ang Diyos mananatiling tapat po sa atin. Amen. Pero yung full ano po na experience ano po ng katapatan ng Panginoon, mararanasan lang po natin yan ano po, pag tayo po ay nagpakatapat ano po sa ating po Diyos. At dito po sa ating po pinag-aral, sabi ko nga, ang mundo i-reward ka niya ayon sa iyong performance. Okay? Pero ang Diyos, ano, yan po ay isang nature po ng Panginoon. Sa Numbers chapter 23, babasahin ko lang po, Numbers chapter 23. Numbers chapter 23, verse 19. Sabi po dyan, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? So, kung titignan po natin ano po yung verse na yan po pinapakita niya ano po yung tinatawag po natin God's immutability. Ibig sabihin yung ang Diyos po ay hindi po siya nagbabago. Hindi po ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ano po ay nakadepende yung kanyang katapatan sa atin pong ginagawa. Ang Diyos po ano, nananatili po siyang tapat. Kapag sinabi niya siya po ay tapat sa atin, that means ang Diyos po ay tapat. Kaya sabi sa 2 Timothy, ano, nananatili po siyang tapat po sa atin. Kahit i-deny mo ang Panginoon, ang Diyos po ay tapat po sa atin. Pero sabi ko nga, yung ultimate ano po na karanasan ano po ng katapatan ng Diyos, yun lang po hindi natin nararanasan. Kaya ang nararanasan po natin yung mercy ng Panginoon. Yung awa na lang ng Panginoon. Hindi natin nararanasan yung katapatan ng Diyos. Pero pag yung mercy, ano, ito lang yung na-experience natin kapag yung hindi ka nagtatapat sa Panginoon, pero dahil anak ka pa rin ng Panginoon, andun pa rin yung kanyang awa sa'yo. Pero yung kabutihan, ano po, yung full ano po na kabutihan ng Diyos, na dapat maranasan po natin, pag tayo po ay nagtapat, yun po yung hindi natin nararanasan. Kaya dito po sa ating pong pinag-aaralan po, yung Diyos ano po ay nasa atin. Kung kanino po tayo magpapakatapat. Doon ba sa mundo or sa Panginoon? Kaya nga, makita naman po natin, ano, based sa ating pong experience po natin sa Diyos at sa mundo. Ano po? Makita mo yung kaibahan. Kung paano ang Diyos ay tapat sa buhay po natin kaysa yung trabaho po natin na ating po pinagtatrabaho. Kaya makita po natin dyan, ano po, it's a matter of choice. So dito po sa ating pong chapter na binasa, dito po sa ito yung isang awit, ano po ng isang tapat na nananampalataya sa Panginoon. Isang tapat, ano po na nilingkod po ng Diyos. Kung babasahin po natin, ano po sabihin, I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. So ito pong tao ito, ano po, ito ay isang mananampalataya. Alam naman po natin nung ang Panginoon, ano, inilabas niya yung mga Israelites doon po sa
Egypt, ano po. Sila po ay pinangakuan ng Panginoon na pinangakuan po sila ng Promised Land. Okay? At doon po sa Promised Land, ang sabi po ng Panginoon, pagdating nyo doon, kailangan yung alisin lahat ng mga high places. Ano po yung high places? Ito po yung mga sasambahan ano po ng mga tao ano po, or ng mga hindi po mananampalataya. Yung mga kalaban po ng Diyos na kung saan sila nag-offer ano po ng kanilang mga offering doon sa mga false god. Ang sabi po ng Panginoon, pagdating nyo sa Promised Land, totally i-destroy nyo yung mga high places o itong mga templo o itong mga templo na kung saan nag-offer itong mga unbeliever. Alisin nyo lahat yung mga bagay na yan at ako'y magsiset ng isang lugar kung saan kayo mananambahan, kung saan kayo mag-offer sa akin. Pipili ako ng isang lugar na kung saan doon lamang kayo pwedeng mag-offer at doon ko lamang ipapakita at doon lamang ako mag-glorify. So, pagdating ano po noon, nakalabas po sila and then dumating po yung time ano po na ibiniyag ano po yung temple sa Jerusalem. At once a year ano po, ito pong mga Israelites, kailangan po nilang pumunta doon sa temple at sila po yung mag-offer ng kanilang mga offering sa Panginoon. So itong taong ito, ano po, itong isang mananampalatayang ito, ano po, hindi ko alam kung saan siya galing, but I believe, ano po, galing siya sa isang malayong lugar at kailangan niyang maglakbay ng maraming kilometro, ano po, para marating niya yung temple, para lamang siya po ay makapag-offer sa Panginoon. At yung kanyang faithfulness, ano po, na ipinakita sa Panginoon, yun po ay sinuklian ng Panginoon. Kaya kung babasahin po natin itong chapter nito, makita po natin dyan, yung mga bagay na ipinakita ng Panginoon sa Kanya. Kung paano po sinuklian ng Panginoon, ng Diyos yung Kanyang katatagan. So dito po makita natin so makita natin God has ordained a place for them to worship. And the same sa atin, sa panahon po natin, wala na po yung temple, but andyan na dito na po yung church. And I believe na bawat isa po sa atin dito, ilagay tayo ng Panginoon dito, hindi po aksidente na tayo po ay napabilang sa simbahan nito. Tayo po ay inilagay dito ng Panginoon sapagkat meron pong purpose ang Panginoon. At ang purpose po na yun, na sana tayo po bilang mga mananampalataya na inilagay dito ng Panginoon, gamitin ng Diyos yung buhay po natin upang tayo po ay makapagbigay ng glory sa Panginoon. Yes, sir. Ano po yung makikita po natin dito? Makita rin po natin dito yung commitment ng ng isang mananampalataya over doon sa kanyang convenience. Alam niyo, kung titignan po natin, nung ibinigay ng Panginoon yung utusan na yun, maaaring itong mga Israelites, magkaroon sila ng isipan, ba't kailangan pa natin pumunta doon sa temple? Ba't kailangan pa natin pumunta doon sa temple para doon tayo mag-offer? Ang Diyos naman, kahit saan, nandun siya diba? Kahit ang Diyos naman, kahit saan ka, nandun ang Panginoon. Pero may kailangan utusan tayo ng Panginoon na pumunta doon sa temple, maglakbay tayo ng napakalayo. Ilagay natin yung sarili natin sa alanganin, ilagay natin yung sarili natin sa peligro para lang tayo makarating sa temple at para tayo ay makapag-offer sa Panginoon. Gusto nang ipakita ng Panginoon na mas mahalaga po yung commitment ng isang mananampalataya kaysa sa kanyang convenience. Amen. Kasi totoo naman po, kahit nasa bahay ito, pwede tayo mag-worship sa Panginoon. Pero bakit kailangan every Sunday nasa church po tayo? Ba't kailangan every Sunday kailangan natin pumunta sa simbahan? Na kailangan natin iwanan yung mga dapat natin gawin sa time ng Sunday para tayo lamang po ay nasa loob ng simbahan. Sapagkat gustong makita ng Panginoon sa atin, sa bawat isa po sa atin, na sana andun po yung commitment natin na kahit anong mangyari, nasa Sunday ako, nasa church ako sa araw ng Sunday. Amen. So makita po natin our commitment over our convenience. Amen. Ano po, naalala ko bago tayo lumipat dito, tinanong po tayo ng pastor kung tayong mga nagpala, kung ano yung mas the best kung doon pa rin ba tayo sa church. Doon sa dati, doon sa Bonifacio. Tinanong po kami ng pastor kung ano yung mas maganda. Kung lilipat pa tayo dito or mag-stay tayo doon sa dating church. Ano po ang naging sagot ko, sabi ko mas maganda rito kasi convenient. Mas malapit di ba? Isang sakay lang, doon ka na, maglalakad ka lang konti, nasa church ka na. But I believe, na nung nilagay po yun ng Panginoon, sa puso po ng ating pastor na tayo po dito.
I believe ano po na ang Diyos mismo ang gumawa ng bagay na. Ang Diyos mismo ang nagplano. Kaya sabi nga ng Bible, pipili ang Diyos ng lugar kung saan kayo magtitipon. Kung saan kayo magagather. Amen. At doon sa pinili ng Panginoon na yun, gustong makita ng Panginoon kung gaano ba talaga magiging committed yung isang mananampalataya na kahit tumayo na yung simbahan, andun pa rin yung desire niya na pumunta ng church. Amen. Kaya nga makita po natin that convenience po sometimes ay ito po yung kumbaga yung nagiging lang natin minsan pero gusto pa lang makita ng Panginoon sa atin po yung atin pong commitment. Yes, sir. Kung hanggang kailan natin kayang magtapat sa Panginoon. Kung hanggang kailan tayo magiging faithful sa Panginoon. So dito makita natin our commitment over our convenience. Pagkat sabi nga natin pinapaalala sa atin hindi tayo pwedeng makapagbigay ng glory sa Panginoon outside the church. Yes, sir. We cannot give glory po sa Panginoon outside the church. The same dun sa mga Israelites nung panahon po na yan. Hindi po sila pwedeng makapagbigay ng glory sa Panginoon through their offering outside dun sa temple. Kailangan dun po sila mag-offer ng kanilang, meron po silang tatlong feast po na ino-observe. At yung mga feast na yan, kailangan po nilang mag-offer. Kailangan po nilang magbigay ng kanilang offering sa Panginoon. At hindi po nila pwedeng gawin outside dun sa temple. Kaya the same bilang isang mananampalataya, kung gusto mo natin makapagbigay ng glory sa Panginoon, ang hinihingi po sa atin ng Panginoon is yung commitment po natin na magpakatapat po tayo sa ating pong church. Sa church na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So dito po, unang-una na gusto ko pong makita po natin God's faithfulness to our faithfulness. Dahil po sa verse 1 and 2, sabi ng Bible, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Sabi po ng Bible dyan, the Lord will be our helper. Amen. Ang Diyos po yung ating pong magiging katuwang. Once na tayo pala ay nagpakatapat sa Panginoon, ginawa po natin yung the best po natin na magpakatapat sa Panginoon. Ang unang naging pangako po ng Panginoon sa atin ay tutulungan po tayo ng Panginoon. Yes, sir. Kaya nga sabi dito, sabi po ng verse 1, I will lift up mine eyes unto the hills. Alam niyo po yung isang tao ito, sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pag-travel, papunta po dun sa templo, lagi po siyang nakatingala dun sabi niya, I will lift up mine eyes unto the hills. Okay? Lagi siyang nakatingin, dun sa templo, dun sa Jerusalem, na kung saan siya papunta, kung saan po siya mag-offer ng kanyang mga offering sa Panginoon. At alam niya na doon sa hills na yun, andun yung presensya ng Panginoon, andun ang Diyos na nagbibigay sa kanya ng tulong. Okay? So sabi po ng Bible, the Lord will be our helper. Kalahin mo isang Diyos na sino ba, kung isipin natin sino po ba tayo para bigyan ng atensyon ng Panginoon? Kung sa totoo sino po ba tayo para bigyan ng atensyon ng Panginoon? Sa araw-araw na buhay na binigay po sa atin ng Panginoon, every time nakakagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon, every time nabibigyan tayo ng Panginoon ng buhay, may mga bagay po tayong nagagawang kamalian sa Panginoon. And who we are, para laging bigyan ng atensyon, na every time na tayo tatawag sa Panginoon, andun po ang Panginoon na magbibigay po sa atin ng tulong. Kaya nga sabi niya, andun yung kanyang confidence na sapagkat alam niya na siya nagtatapat sa Panginoon, alam niya na yung kanyang ginagawa ay para sa Panginoon, andun yung kanyang confidence, na siya po ay tutulungan ng Panginoon. I will lift up mine eyes, sabi ng Bible. Amen. Kaya nang malaga sa atin, na lagi ulit po tayong tumingala sa Panginoon. Tingnan po lagi natin ang Panginoon. Sa bawat sitwasyon ng buhay po natin, maaasahan po natin na tutulungan po tayo ng Panginoon sapagkat alam natin na yung katapatan na ibinibigay po natin sa Panginoon ay susukuyan ng Panginoon. So yung confidence ng tao ito, and then yung source, makita po natin dyan, sabi niya, my help cometh from the Lord. Okay? My help cometh from the Lord. Alam niyo po maraming sitwasyon sa buhay po natin. At alam ko na-experience din po natin ito. Na may mga pagkakataon na sa buhay natin, kumbaga andun na tayo sa sukdulan,
na pag andyan na yung sunod-sunod na problema, andyan na ano po yung sunod-sunod ano po na pangangailangan, andyan na yung sunod-sunod ano po na isipin ano po kung saan tayo kukuha ng pangbukas natin, saan tayo kukuha ng kakainin natin bukas, saan tayo kukuha ano po ng mga pang-araw-araw natin pangangailangan. And then, hindi mo namamalayan ano po na mayroon pong biglang mag-aabot sa'yo ng tulong, mayroon biglang magbibigay sa'yo ng alalay ano po. Yun po yung mga bagay na hindi po yan aksidente. Yan po ay divine ano po na intervention or yun po ay banal ano po na pagkilos po ng Diyos para po sa buhay po natin. At yung mga bagay na yan ano, yan po ay nanggagaling lahat sa Panginoon. Kaya nga sabi po ng Bible, sabi po ng mananampalataya ito, my help cometh from the Lord. Yung tulong na nanggagaling sa Panginoon. Yun po yung mga bagay na hindi po natin kaya ipaliwanag. And then yung limitation, makita natin dyan, which made heaven and earth. Alam mo, ano po yung nagbibigay sa'yo ng alalay? Yung tumutulong po sa atin sa mga panahon ano po na hindi natin kaya. Yun din po yung gumawa ng langit at lupa. Amen. Alam mo, ano, na titingnan mo yung paligid mo, ano, makikita mo yung mga nilikha ng Panginoon, and then isipin mo ay yung mga bagay na ay yung lumikha ng mga bagay nito, ito rin yung Diyos na kung saan tutulong sa atin. Amen. So makita po natin dyan, ano po, unang-una, the Lord will be our helper. Alam naman po natin, man's help is limited. Yes, sir. Kapag tayo po sa taong maasayan po ay limitado. Amen. Hindi lamang po limitado, kundi conditional. That's right. Di ba, pag ikaw, tutulungan kita, pero kailangan tulungan mo din ako. Di ba, ganun po ang idea po ng tao. Kaya nagkakaroon ng tinatawag ng utang na loob. Kasi kapag ginawa ka ng isang bagay sa isang tao, ay nangailangan ka ng tulong ano po sa isa. Nangailangan ka ng tulong at sa tao ka humingi ng tulong. Kaya minsan nagiging pa yun eh. Kaya wala naman sa idea ng tao na yun ano po. Pero sa iyo parang ang bigat na parang ang bigat ano po sa kalooban na parang iniisip mo lagi na yung tao tumulong sa'yo parang may hindi kapalit. Kasi yan po ang tulong na nanggagaling sa tao. That's right. Lagi po mayroon pong kondisyon. Hindi lang po yan cannot be trusted. Hindi po pwedeng pagkatiwalaan. Ano po? Ano, kahit nga sa government, ano, kahit sa gobyerno, kahit anong, kahit gaano pa po tayo kamuting mamamayan ano po dito sa ating bansa, hindi mo pwedeng asahan ano po na gano'n din po yung gagawin ng gobyerno sa'yo. That's right. Yung mga po, pag nga ito, last September, August, mga po po kailangan kong magpatanggal ng March 2 mo. Natatawa lang po ako, ano, kasi for 5 years, ano po, consistent po yung pagbabawas ng PhilHealth. Diba? Hindi ka pwede lumabsent doon eh. Kasi matik yan, kakautasan ka agad eh. Nung ako po yung nasa hospital, ano, at kailangan kong ilakad sa PhilHealth, ano, sabi po nila, hindi po sakop ng PhilHealth. Kaya hindi po kaya sagutin ng PhilHealth yung gastusin doon sa hospital nung nagpatanggal po ako ng wards. Inisip ko bakit ganun po yung nangyari. Kala nyo, for 5 years, faithful, kinakaltasan ka kahit kapag sa loob mo, di ba? Talagang kapag sa loob mo, kasi kapag darating yung sahod, may kaltas na naman. Di ba? Parang bigat eh, kasi malaki eh. Tapos pag ikaw nagkasakit, nasasabihin po nila, hindi sakot yung PhilHealth. So alam niyo po yung idea ano na parang hindi mo pala pwedeng pagkatiwalaan itong mga agency ng gobyerno na ito na kapag ikaw ay nangailangan, itutulungan ka. Right. Sabagat yan po yung tulong na nanggagaling sa tao. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Kaya nga, itong tao ito, itong mananampalatayang ito, lagi ano po sa kanyang buhay na kapag siya ay sa kanyang pagtatapat sa Panginoon, lagi ano po yung confidence niya no, na laging tumingala ano po sa Panginoon sapagkat alam niya andun po ang Diyos na tutulong po sa kanya. Amen. Kaya nga, sa buhay po natin, ano, ito po yung isang bagay lagi na masarap experience. Ano, yung alalay po sa atin ng Panginoon. Hindi mo yan kayang sukatin. Hindi ho natin yan kayang sukatin. At hindi ho natin yan kayang ipaliwanag. Because yan po ay, sumaga sa mga divine, no? Mismong galing sa Diyos. And then, pangalawa po na gusto kong pakita po natin. Verse 3, "You will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber.
Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. So, andyan naman po yung panano. The Lord will be thy keeper. Amen. Ang Diyos po yung ating pong nagiging tagapag-ingat. Kumbaga, parang siya po yung bodyguard, ano? So, pag yung bodyguard, andyan pa lang yung danger. Alam niya na kung yung gagawin niya. Amen. Diba? Alam niya na agad kung paano niya susolusyonan. Nakita niyo po ba yung si Messi? Yung soccer player si Messi. Diba meron po siyang bodyguard na naging one? Makapanood ng panun. Pero yung bodyguard niya, ano po, kapag si Messi, kung tatakbo siya dun sa kapila, matigal tumatakbo rin yun. Talagang kumbaga para siyang nakikilaro. Para siyang bahagi dun sa laro. At kapag mayroong tatakbo po na isang fans, kahit hindi man si Messi yung kanyang pupuntahan, matik yun, tatakbo rin yung pupuntahan niya yung kanyang pinaprotektahan na siya si Messi. Okay? Bakit? Yun po yung kanyang trabaho. Yun po yung kanyang sinumpang tungkulin. Na anuman ang mangyari, kailangan niyang protektahan yung tao nito. The same din po sa Panginoon. Ganyan po yung sitwasyon po natin sa Panginoon. And every time na andyan po yung danger, andyan po ang Panginoon na pwedeng mag-ingat po sa atin. Na hindi niya po iaalaw, na meron po masama na mangyayari po sa atin. Kaya nga andyan po yung salita po ng Diyos. Diba po? Kung kaya nga, pag andito tayo sa church, pag andito tayo sa simbahan, nakikinig po tayo ng preaching, ng salita ng Diyos, doon po natin, nararamdaman, yung pag-iingat po sa atin ng Panginoon. Bakit po? Andun yung salita ng Diyos na nagko-correct po sa atin. Andun po yung salita ng Diyos, na nagtatama po sa atin, para tayo po ilayo sa masama. Para tayo po iiwas, sa ikapapahamak po natin. Yan po ang salita po ng Diyos. And it's the way, po ng Panginoon, para tayo po kanyang protektahan. Yung kanyang salita. Pero papalad nga po tayo, nasa church po tayo, na iba po yung spirito, ng pastor po natin. Pag naranasan nyo na po, pumunta sa isang simbahan, na kapag ikaw po ay may kamalian, kulang na lang ipangaral yung pangalan mo. Di ba? I-preach na yung pangalan mo, hindi na salita ng Diyos yung pangalan mo na eh. Para lamang may tama ka, Pero iba po yung impact ng sa buhay ng isang tao. Parang hindi ka tao, na pinapangaralan ng salita ng Diyos. Pero pasalamat po tayo, sapagkat nasa church po tayo, na nagtuturo ng salita ng Diyos at inaayos ng Diyos yung buhay po natin para tayo po ay inayon sa kapahamakan. Sapagkat yan po ay gawain ng Panginoon. Yan po ay pagkilos ng Panginoon para tayo po ay kanyang ingatan. Because sabi po ng Bible, dito po sa verse 2, He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Hindi po inaantok ang Panginoon. Hindi po natutulog ang Panginoon. Kumbaga 24/7, na ang Diyos po ay nakamonitor sa atin. Amen. Kaya nga paglabas po natin dito sa simbahan, lalabas po tayo dito sa church, na nakapakinig po tayo ng salita po ng Diyos, nababalot po tayo ng salita ng Diyos, alam po natin na yan po ay pag-iingat sa atin ng Panginoon. Ano po doon po sa ating po pinag-aralan kanina, doon po sa 2 Timothy, hindi ko na po kuha po. Pero alam naman po natin yung testimony ni Apostle Paul, na sabi niya na doon sa danger na kanyang dito po sa verse 11 ng 3 verse 11 dun sa natin ganyan. Sabi niya persecutions, afflictions which came unto me at Antioch, and I told you in Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Alam mo, kahit sa panahon po natin ngayon, sa nasabi ng Bible, it is perilous, nakakatakot, yung mundo po na ginagagalawan po natin ngayon. Nakakasigurado po tayo, na anuman yung pagdaanan po natin, tayo po ay iligtas ng Panginoon. Iingatan po tayo ng Panginoon. Ngayon po, paglabas nga natin ng bahay, hindi natin alam kung pwedeng mangyari po sa atin eh. Diba? Pagpunta natin sa mga trabaho natin, hindi natin alam kung pwedeng mangyari po sa atin. Kahit saan po tayo, andun po ang danger. Andun po yung peligro. Andun po yung pwedeng anong mangyari po sa atin.
Pero dahil nasa pangangalaga po tayo ng Panginoon, no, alam po natin na tayo po iingatan ng Panginoon. Even sa mga anak po natin, no, yung sa ating pong mga anak. Mapalad po tayo sapagkat meron po tayong church na pinagdadalan sa mga anak po natin. Amen. Na alam po natin na dito sa church, may ingatan po sila, maaalagaan po sila ng maayos, matuturuan po sila ng maayos, at may hiligtas po sila ano po, sa kapahamakan ng Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Bible, ano po, the Lord will be our keeper. Ang Diyos po yung mag-iingat po sa atin. Ang lagi po natin tatandaan, ano, doon po sa vision ni John sa Revelations chapter 4, verse 2. Dito po sabi po ng Bible. Gusto ko lang makita po natin ano yung napakagandang phrase ano po. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven. And one sat on the throne. Ang Diyos pa rin po ay nasa throne. Amen. Yes, sir. Na kahit anong peligro ng mundo po natin ngayon, the Lord is still on the throne. Amen. Yes, God. Alam pa rin po natin ano ho, nung book, kung hiling na po natin sa buong book ng Revelation ano, na every time ano po na makikita ni John, ang Diyos po ay nasa trono. Ibig sabihin kapag ang, di ba po, pag ang isang tao o isang presidente, siya pa rin po yung presidente, nasa kanya pa rin po yung control ng isang bansa. Amen. The same, sa isang king, kapag siya po yung king, siya pa rin po ang may control ng lahat ng bagay. And the same, nung nakita po ni John, ano po, yung trono, ano po, at meron pa rin nakaupo doon sa trono, it means, ang Diyos pa rin po ang nasa trono. Amen. At ang Diyos pa rin po, ano, ang nag-iingat po sa atin. Amen. So kahit anong danger, anong peligro ng mundo po natin ngayon, alam po natin na ang Diyos pa rin po ang siyang mag-iingat po sa atin. Amen. Kontrolado pa rin po ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa ating pong kapaligiran. Amen. And then, makita po natin in the last verse 6 and 7 and 8, ano po, andyan na rin po yung point, ano, the Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forever. Amen. So, last ano, nagtitingnan po natin, the Lord shall be our preserver. Ano, parang may pagkahintulad ano, sa keeper and preserver. Pero yung sinabi po kasi natin preserve, ano, yan po yung for a longer period of time. Okay? Mas mahabang panahon na pag-ingat ng Panginoon. Pero yung keeper, ano, parang day-to-day basis, ano po, kung paano tayo iniingatan ng Panginoon. Preserve, ano, ito ay pang matagalan, no? Pinipreserve po tayo ng Panginoon pang matagalan. So, why does God needs to preserve us? Sabi ko ano, di ba kayo kiniing, di ba? Yung kiniing na karne. So, pag nagkiing ka, kahit i-stop mo ng matagal, mapapakinabangan mo pa rin. Amen. Kahit ilagay mo yan ng mas matagal na nakabilad sa araw, mas maganda. Di ba? Mas quality, kumaga. Mas malinamnam yung sabaw, di ba? Ginagawa ko yun ano, para ma-preserve yung isang bagay para mas matagal siyang mapakinabangan. Amen. Kaya pag magluluto ka ng pinipikan, hiwa ka lang, ilalagay mo. Tapos after 2 weeks ulit, sige ulit, ganun ulit yung gagawin. Ganun po yung ginagawa dun sa karne, ano, para mas mapakinabangan siya ng mas matagal. Amen. The same din po sa atin, ano, kung titignan po natin ano po yung prayer po ng Panginoon dun sa John, ito po yung prayer ano po ng Panginoon, John chapter 17. So John chapter 17, after po yung manalangin ng Panginoon, so Kristo yung kanyang sarili. So verse 6, ano po, diyan po nagsimula yung prayer ng Panginoon para po sa kanyang mga disciples. Doon po sa verse 15, sabi niya dyan, I pray not that thou shouldest take them out of the world. Pinapanalangin ko na sila'y alisin mo sa mundo, na sila'y huwag mong alisin sa mundo. I pray not that thou shouldest take them out of the world, na sila'y tanggalin mo sa mundo, sabi ng Panginoon. But that thou shouldest keep them from
either. Pinapanalangin ko na sana huwag mo muna silang alisin sa mundo, kundi sila lamang ay iyong ingatan. Sila ay iyong ilayo sa masama. Okay? Kasi kung ang buhay natin bilang isang Kristiyano, after natin masave, ay wala nang purpose ng Panginoon, dapat kinuha na po tayo ng Panginoon. Kung wala nang goal ang Panginoon sa buhay natin, nung tayo po tumanggap sa Panginoon, dapat automatic kinuha na tayo ng Panginoon. Pero hindi po eh. Tayo po ay nabubuhay pa rin. Andito pa rin po tayo sa mundong ibabaw. Kaya ang panalangin po ng Panginoon, ingatan mo sila sa masama. Kasi itong mga disciples nito, itong mga tagasunod ko na ito, meron pa silang purpose. Ano yung purpose nila? Sabi po dyan sa dyan po sa binasa pa rin po natin na in verse 20, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Kasi itong mga disciples nito, kailangan pa nilang magturo ng ibang mga tao. At yung mga tinuturuan nila, ito yung mga tao na mananampalataya sa akin. Ito yung mga tao na susunod din sa atin. So yun po ang goal ng Panginoon. I-preserve po tayo ng Panginoon para tayo po mas makagawa pa ng mas marami para sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, kung titingnan po natin sa John, ay dito rin po sa John, yung sabi po ng Panginoon, nung nakita niya po yung mga multitude, na wala pong shepherd. Alam po naramdaman po ng Panginoon, siya po ay nalungkot, siya po ay nahabag. Sabagat ang dami pong mga tao, pero wala pong umaakay sa kanila. Wala pong lumalapit sa kanila para sila pong turuan ng Panginoon. Kaya ang panalangin ng Panginoon, itong mga disciple ko na ito, ingatan mo sila sa masama para yung marami pang mga tao, sila po yung makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi po ng Bible, yun po yung goal ng Panginoon kung bakit niya po tayo ipinipursuit. Amen. So bakit po tayo iniingatan pa ng Panginoon? Sapagkat gusto pa ng Diyos na tayo po ay magamit niya sa kanyang gawain. At dito po sa ating pong binasa, kung babansin niyo po sa John chapter 17, meron po panalangin ang Panginoon. Sa verse 20, ito naman yung panalangin niya sa mga believers, sa mga nanampalataya. Sabi niya, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. Na sila rin ay maging kasama natin, or maging kabahagi natin, or sila ay maging kasama natin. Alam niyo po ang pagkakaiba ng disciple, meron po isang kasabihan, sabi niya dito, every disciple is a believer, but not all believers are disciples. Alam ko ang isang disciple, ito po yung Kristiyano na talagang sumusunod sa Panginoon. Ito yung Kristiyano na ginagawa yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Ito yung Kristiyano na sabi dyan sa verse 6 ng John chapter 17, I have manifested thy name unto men, which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Yung mga disciples, ito yung mga tao na nasa kanila yung salita ng Diyos. Pinapamuhay nila yung salita ng Diyos. Sumusunod po sila sa Panginoon. Ano naman po yung mga believer? Ito yung mga tao na nagpalataya lang kay Kristo, pero ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Panginoon. That's right. Ito yung mga mananampalataya na tinanggap lang nila si Kristo sa kanilang puso bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pero ayaw po nilang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang gusto po nilang sundin yung kanilang kalooban pa rin. Kaya ang panalangin ng Panginoon sa kanila, sabi niya, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. Na sana sila rin ay maging katulad nitong mga disciple na sila ay susunod sa kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Nagawin po nila yung kalooban ng Panginoon at sila ay magpakatapat sa Panginoon. Amen. So, sabi po ng Bible bakit po tayo pinipreserve ng Panginoon? Sapagkat gusto po ng Panginoon na magamit po yung buhay po natin. Sa maraming mga mananampalataya na sila ay sumunod sa Panginoon. So how does God preserve us? Paano naman po tayo pinipreserve ng Panginoon? Sabi ko nga, isang factor po dyan yung salita po ng Diyos. Yan po yung pinakamalaking factor. Yung salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya, sanctify them through thy word, thy word is truth. Ang salita ng Diyos, yun po yung
nag-iingat po sa atin para tayo po ay mas lalong tumagal. And dito po sa John chapter 15, sabi niya, every branch in me, in verse 2 pala po. Verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Sabi po ng Bible, through purging, hinilinis po tayo ng Panginoon. Alam niyo po, kapag ikaw po yung nagtatanim, halimbawa, nagtanim ka ng kamatis, kapag nagtanim ka ng kamatis, may time po na kailangan ng tanggalin po yung mga excess po ng mga dahon. Okay? Kasi kailangan tanggalin po, especially po yung mga dahon po na palanta na. Okay? Kailangan yung tanggalin po para magtuloy-tuloy po yung nutrients po na natatanggap ng roots, pumunta po dun sa kanyang bunga. Kaya natin yung kamatis pag yung tinatanim, konting-konti na lang talaga wala nang dahon, more on yung bunga na lang. Kasi kailangan po nila yung gawin po para mas lalong mag-nurture po yung bunga. Okay? So, ganun po yung ginagawa ng Panginoon even sa atin. May mga time, hindi mo maiwasan yan sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Sabi ko nga, nasa katawang lupa pa rin po tayo. May mga time, na nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan sa Panginoon, nagkakasala tayo sa Panginoon. Pero yung mga bagay yun, unti-unti po yung inaalis ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita para tayo po mas lalong makikapagpakinabang sa Panginoon. Amen. Kaya nasabi po ng Bible, tinatanggal yung mga bagay yun para tayo po mas lalong tumagal. He cleanses us to last. Para tayo po ay magtagal. Okay? Kaya kapag tayo po ay nililinis ng Panginoon, may mga time na nakakapakinig tayo ng preaching na medyo hindi po hindi maganda sa tainga, hindi parang hirap tanggapin, pero yun po ay way po ng Panginoon para tayo po ay kanyang linisin. It means ang Diyos po ay kumakausap pa rin po sa atin. Kasi kung wala nang sa iyo yung salita ng Diyos, kung hindi ka natatamaan ng salita ng Diyos, baka hindi ka kapag-paginapang sa Panginoon. Diba? Kaya nga, malaga po na makita po lagi natin, magpasalamat po tayo sa Panginoon kapag yung salita po ng Diyos, andun pa rin po, na tumatanim pa rin sa ating puso at isipan. Sapagkat yan po ay way ng Panginoon para tayo po ay kanyang ma-preserve. Amen. So God's faithfulness, sabi niyo po dyan sa conclusion po natin, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in. Kaya mo lalabas ka pa lang dito sa loob ng simbahan. Alam mo na, naiingatan ng Diyos yung pagbalik mo. Amen. Lalabas tayo mamaya, alis po tayo, uwi po tayo sa kanya-kanyang tahanan po natin. Kanya-kanyang buhay na naman po tayo sa loob ng isang linggo. Pero ang assurance po ng Panginoon, pipreserve ng Panginoon yung paglabas mo at sa muling pagbabalik mo dito sa loob ng simbahan. Amen. Sapagkat ikaw ay nagtapat sa Panginoon, sabi ng Bible, iingatan ka ng Panginoon, i-preserve ka ng Panginoon, and even forever. Amen. Katapatan po ng Diyos, yan po ay panghabang buhay. Sabi po ng Lamentations chapter 22 and verse 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion kayo na. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Great is thy faithfulness. Napakadakila po ng katapatan. Sabi ko nga kanina, nasa atin po kung kanino natin ibibigay ang ating katapatan. Kung kanino po tayo magpapakatapat. Kung kanino natin ibibigay po yung 100% po na faithfulness po natin. I hope na makita po natin na sa Diyos wala pong lugi. Hindi po tayo malulugi sa Panginoon. Hindi po magkukulang ang Panginoon ng katapatan niya sa lugi. Amen. At inaw po at tayo manalangin. Dahil namin Diyos, salamat Panginoon sa oras na ito, salamat po sa ito na salita. At ito po siya patuloy mo. Para Panginoon, kung magsalita mo ninyo, ay harap po sa ito. Ayaw po kami sa pagkulang po namin. At ito ang isang kulang sa Panginoon. Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Yes. Alright. Amen. Talaga namang nakaka-bless. Praise God that we have a God who is our helper, keeper, and preserver. Okay. So, yung mga illustration ni Brother Jason ay very practical. So, good. Gagawin po natin mga kapatid. After po ng ating closing song and closing prayer, ay tayo po ay dadako na ulit sa ating soul winning.
natin yung ating punong tagapag-ayos ng church. Ay, naka-finish. Okay. Sige, sige. But, isisigante yung mga ikwate or nandito na lang, kinyami. Ito na lang siguro yung mga message ayusin natin. And then, mag-soul winning na yung iba. And then, kuha kayo ng mga invitations dito para magamit natin sa soul winning. Okay? So, let's go ahead and stand up, please. Meron po tayong merienda. Dito po kay Brother Keno, kaya po ako nag-ano sa phone kanina dahil dun sa, dun sa Grab. Okay? Oh, yes, no naman. Hindi, kaso ang problema, hindi na ito pizza. Sorry. Maubos yung pan ng church natin. Ano yun? Victorious lang naman. Alright? At yun yung meriendahin natin later. We'll go out 2 p.m. Balik tayo ng 3 p.m. so that makapag-merienda tayo. And then we'll go home later on. Let's also, shake hands natin yung mga bisita natin from Manila, so Winning Baptist Church, si Iris, tsaka si Levi. Okay? Napag-pray natin that mag-reserve pa rin sila. Alright, let's go ahead and have our... Ano bang sabi? Closing song pala, sorry. John Mark, ano yung closing song mo? Ada? O sige, ano yung closing song na? Ito, song number 2 and 4, Build It on the Rock. Alright, we'll sing yung first and last stanza, 2 verses lang. I build it on the rock of God. Build it on the rock, Christ Jesus. I dug down deep and build it on the rock. Build it on the rock of God. I hold not the rock, but the rock holds me. The rock holds me, the rock holds me. I rest on the rock and the rock holds me. Resting on the rock of God. Praise God for our foundation sure. Build it on the rock, Christ Jesus. No storms can harm our house secure. Build it on the rock of God. I hold not the rock, but the rock holds me. The rock holds me, the rock holds me. I rest on the rock and the rock holds me. Resting on the rock of God. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na binigay niyo sa amin. We are able to listen to your words. Salamat po sa picture na ginamit niyo sa Brother Jason. But we thank you for, Panginoon, because you are our helper. Ikaw po ang aming keeper at ikaw po ang aming preserver. We thank you, dear Lord, sa iyong kamutihan sa amin na hindi po namin minsan nakikita pero andyan po palagi ang iyong katapatan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging tapat po kami this week at sa pagpapatuloy pa. Nang sa ganun po ay hindi lang po ang iyong habag ang aming maramdaman, ang aming makita, pagkos na-experience po namin, Panginoon, ang kabuuan ng iyong katapatan. So, salamat, Panginoon, sa mga prinsipyo na natutunan namin. Please keep us safe as we go out and share your word and share the gospel. Ikaw po ang magligtas ng maraming tao sa hapon na ito. At nawa po, Panginoon, ang Holy Spirit po ang mamuno sa buhay ng bawat isa sa amin, especially po sa aming paglabas at pangaral ng iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.